Bahagyang nababawasan ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon base sa monitoring ng PHIVOLCS. Kaya kung magpapatuloy umano ito, posibleng ibaba na ang alert level sa paligid ng bulkan. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, pumasok na nga sa ikatlong araw na halos walang natalang major seismic activity ang PHIVOLCS dito sa paligid ng Bulkang Mayon. Noong 2013. Ayon kay PHIVOLCS President Volcanologist Ed Laguerta, 3 volcanic quake lang ang naitala sa nakalipas na 3 araw. Gayunman, patuloy ang kanilang pagbabantay sa ibang parameters para mabasa ang pangkalahatang lagay ng bulkan tulad ng Ground Deformation Survey o yung pamamaga ng bulkan. Base sa GPS reading ng PHIVOLCS ay meron na italang 1.1 mm inflation o pamamaga sa northern side ng Mayon at 0.9 mm naman sa southern side ng bulkan na indikasyon ng pag-angat ng bagong magma. Ayon kay Laguerta, naglatag na ang PHIVOLCS ng 2 linggong observation period na sinimulan nito nakaraang Lunes kung kailan naganap ang pinakahuling lava flow sa Mayon. Sakali magpatuloy ang pananahimik ng bulkan at pag-normalize ng ibang parameters, posible sila magbaba ng alert level. Pero giit ni Laguerta, di ito maaring madaliin dahil base sa kanilang datos, nananatili ang 25 million cubic meters na magma sa loob ng Mayon na maaring ilabas ng bulkan sa oras na maganap ang isang volcanic eruption. Isang congressional inquiry naman, Rafi, ang nakatakdang gawin dito sa Albay sa darating na Huwebes. Ayon kay Albay 3rd District Representative Fernando Gonzales, member ng Special Committee on Bicol Recovery, nais nilang maliwanagan sa umano'y conflicting statements ng PHIVOLCS at pag-evacuate ng lokal na pamahalaan ng mga residente hindi lamang sa loob ng 6-kilometer danger zone, kundi maging sa 7 at 8-kilometer ang layo mula sa bulkan. Hindi rin daw tumatalima sa UN standards ang lokal na pamahalaan at nagsisiksikan ang 30 to 40 families sa loob ng isang classroom, partikular sa Mauraro High School sa Ginobatan. Salag naman ng APSEMO o Albay Provincial Safety and Management Office, kailangan maglagay ng buffer sa evacuation para matiyak na walang matadamang na buhay sakaling naging malakas o maging malakas ang pagsabog ng Mayon. Iginit naman ng PHIVOLCS na lahat ng kanilang pronouncements ay nakabase sa scientific methods at readings na ibinabato rin sa Maynila. Pero ayon kay PHIVOLCS volcanologist Ed Laguerta, handa siyang magbitiw sa kanyang tungkulin sakaling wala ng kumpiyansa sa kanya ang lokal na pamahalaan. Ang mahalaga daw ngayon, maisabatas ang pagpapatupad ng 6-kilometer danger zone at makapagtatag ng Mayon Commission para mapag-aralan ng tourism prospect ng Mayon sakaling mapatupad na ang paggamit ng lupa sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone para sa agrikultura at turismo lamang. Sa ngayon, Rafi, ang inaantabayanan na lamang ay itong pagsapit nga ng araw ng Linggo o Lunes para nga tuluyan na magkaroon ng pinal na desisyon ng PHIVOLCS kung ibababa na ang alert level mula sa alert level 3 pababa sa alert level 2. Yan ang latest mula pa dito sa Albay. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, John Consulta.